Hello everyone! Welcome back again to my channel. By the way, this is Mentor Shoba, a political science instructor, and I'm also teaching some of the social science subjects like contemporary world, readings in Philippine history, and life and works of Jose Rizal. If you are new here, please don't forget to like this video today and subscribe to my YouTube channel in order for you to get updated on all my video uploads every week. Okay, so without further ado, let's begin. Alright, so we have already discussed the meaning of research in our previous discussion. So now we will be discussing also 5 importance of research. So ano ba? Ano ba ang mga importance or bakit ba naging importante ang pag-research? So I'll give you 5 importance of research. So number 1, okay. So hango ito sa ibig sabihin ng research. So number 1 is for us to acquire knowledge efficiently through research. Okay, so always think of it na when you are doing research, nadadagdagan ang ating mga kaalaman. So kung ano ang alam mo noon or ano ang tinuro ng inyong guro, if you did research, baka mas marami ka pang nalalaman kaysa yung mga instructor mo. So that is one of the importance of doing research. Okay? Sabi nga nila, there is always more to learn. Hindi lang kung ano yung tinuro ng teacher mo. So kapag nagre-research ka, madadagdagan ang inyong mga natutunan. Okay? And also, while doing or while having your research, it will also helps you to create more opportunities in the learning process. Magpo-progress yung mga knowledge mo. Number 2, research also will help you to solve a problem. Okay? It helps in problem solving. Okay? Imagine mo na lang, nagre-research ka dahil hindi mo alam kung paano magluto ng sinigang na bangus. Okay, so while having your research, nalalaman mo na-solve mo na yung problema mo na yan. Okay, paano ko bakunin ang result ng x plus y? Okay, dahil hindi mo pa masyadong naintindihan yung discussion ng teacher mo dahil nga hindi ka nakikinig nung nagdi-discuss siya. So, because you have natapos na yung lesson na yan at ayaw mong ma-zero, mag-research ka. Saan ka pwedeng mag-research? Sa internet, sa libro, and other manuals regarding that mathematics. Okay. X plus Y. So, paano ko ba kukunin daw ang value ng X plus Y? Okay. So, nasa-solve ang problema mo. It will help you to solve whatever problem that you are encountering while you are reading materials or while you are having your studies. Okay? So that is number 2 importance. Number 3, research provides the best latest information. Of course, may mga latest. Kaya nga yung mga libro din natin, may mga edition yan, napapublish ngayong taon. So, of course, kapag ikaw ay nagre-research, ikaw ay estudyante, researcher, hahanapin mo talaga yung latest. Pwede mo ding i-compare yung latest na libro, let's say for example, Fundamentals of Political Science in 1991. Tapos merong Fundamentals of Political Science published in 2023. Okay, makikita mo din yung difference doon. So, makita mo na may improvement yung mga ideas ng mga philosophers, ideas ng mga tao nang nagsusulat ng mga libro. Okay? So, madadagdagan ang inyong kaalaman and also help you to update your information. Okay? Malay mo, yung nabasa mo nung last year, nag-iba na pala. Parang yung exchange rate
So, yung US exchange rate kung hindi ka nag-research, akala mo for ₱50 pa lang. Ngayon tumaas na, naging 56 na. So, that is one of the importance of doing research. It will update your information. Okay? Para hindi din tayo ma-fall. Hindi rin tayo matag na hindi tama ang ating mga sinasabi. So, dapat mag-research tayo ng mga factual information para pag may nagsalita, accurate yung mga impormasyon or kung may nagtanong, at least accurate yung mga impormasyon na binibigay natin. Para next time, hindi na sila magdadalawang isip na magtanong sa'yo kasi tama yung mga sinasabi mo. Parang meron kang peace of mind na sumagot sa mga questions ng mga tao or sumagot sa mga test questions or mga sagot ng mga instructors ninyo. Okay? So that's the number 3. So we also have here the 4th importance of research. So we have here research builds credibility. Yung na-mention ko lang kanina. So credible ka ba? Okay? Sabi dito, you can speak confidently about something you know to be true. Your sources should be credible. Okay? So dapat nagre-research ka nga talaga para magkaroon ka ng credibility. Credible ka na magiging source din ng ibang tao. Tapos tama din yung mga sinasabi. Parang confident ka na kapag meron silang tinanong, at least alam mo yon. Hindi yung tatanungin ka na, sino ba yung founder ng SM Mall? Sasabihin mo na si Bill Gates. Pero, dahil hindi ka nag-research, kasi ang alam mo, Bill Gates, wala kang ka-research, wrong yung pinasa mong information. Hindi mo alam na si Henry C. pala ang founder ng SM. So, hindi ka na credible. Okay? So, sa pagre-research, tandaan mo din na kailangan yung mga sources na pinagbabasehan mo ay mga credible sources, hindi galing sa Wikipedia. Okay? Because in Wikipedia, anybody can input information. Okay? So, pag na-search mo na hindi si Henry C. ang owner or founder ng SM, iba talaga ang impormasyon din na maibibigay mo or mai-share mo sa ibang tao. Okay? So sa 5th na importance, sabi dito, research helps in business success. Okay? So sa mga negosyante, kailangan din talaga nilang mag-research. I-check nila kung yung area ba nila na pagpapatayuan nila ng kanilang negosyo, meron bang may mga customer ba sila? Or yung mga tao ba doon mahilig sa ganyang produkto? Mahilig bang kumain ng barbecue ang mga tao doon? Or bawal sa kanila dahil Muslim ang mga yon? Okay? So, ganyan yung mga consideration. Ganyan ang importance ng research. Importante ang research sa iba't ibang disiplina. Hindi lang sa pag-aaral, kundi pati sa negosyo and other fields of expertise. Alright, so those are the 5 importance of doing research. And I hope that I was able to help you guys. And if you are new to my channel, please don't forget to like this video today, share this video, and also to subscribe to my YouTube channel para maging updated kayo sa mga sumusunod ko pang video. Alright, so that's all for today and goodbye everyone!